Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Rice Miguel de los Reyes ng Diliman, Quezon City. Matagal mo na akong listener simula pa noong 2015 at kamakailan ko lang nadiskubre na meron ka palang sariling channel sa online, ang Papa Dudut Stories. Kaya eto, naengganyo akong sumulat sa inyo para i-share sa inyo ang aking kwento. Papa Dudut, simulan ko po ito noong bata pa ako. Tinuruan ako ng aking mga magulang na maging responsable sa lahat ng bagay. Mas lalo na sa mga gusto kong gawin sa buhay ko. Ngayon ay wala na akong mga magulang. Natuto akong tumayo sa sarili kong mga paa at sa lahat ng bagay ay gusto ko na dapat ay planado ito o kaya ay dapat ay nasa ayos ang lahat. College pa lamang ako nang masanay na akong sumunod sa sistema ng aking buhay. Dapat ay maaga akong magising, maglilinis, papasok, mag-aaral, uuwi at saka matutulog at ganon ulit kinabukasan. Hindi nagtagal ay nakatapos din ako ng pag-aaral at nakapagtrabaho sa isang magandang kumpanya at ganon pa rin. Naging paborito kong spot ang coffee shop. Papa Dudut, maraming beses na akong nakatambay sa coffee shop na yon na paboritong tambayan ng mga office mates ko. Hindi naman ako mahilig sa kape pero dahil doon ang madalas na pinupuntahan nila, lalo na pagkatapos ng isang gimmick ay napapasama na rin po ako sa kanila. Kahit ganun pa man ay hindi po ako nagpupunta doong mag-isa lamang. Hanggang isang gabi ay napilitan akong pumunta doon hindi lamang para magkape, kundi para mag-surf ng internet. Nag-overtime ako kasi isang gabi nang biglang mag-down ang internet server sa office namin. Wala na mga tao sa IT department namin na nakakaalam kung ano ang dapat gawin sa server namin. Naisipan ko na lamang na pumunta doon sa coffee shop upang mag-internet. Alam ko kasi na pwede doong mag-internet at kailangan ko lamang bitbitin ang aking laptop computer. Kailangan ko kasi na ma-email sa abroad ang mga ginawa ko kapag natapos ko na mga ito. Hindi naman gaanong matao sa coffee shop ng mga oras na yon. Matapos akong umorder ng kape ay naupo ako sa pinakasulok sa isang mesang pang-dalawahang lamang. Doon ang pinili ko para walang makakita sa kung anuman ang ginagawa ko sa computer at para walang istorbo na rin. Hindi nagtagal ay napadami ang mga tao doon. Halos mapuno na ang loob at labas ng coffee shop. Patapos na ako sa aking ginagawa nang biglang may nagpaalam na kung pwede daw siyang makishare sa table na gamit ko. Sinuryapan ko lamang siya at sinabing okay lang na share kami sa table. Busy kasi ako sa aking ginagawa. Muli ko lang siyang tinignan nang itupi ko na ang computer ko. Mukhang busy ka, ang bungad ng babaeng tumabi sa akin. Muli kong tinitigan ang babae at namukhaan ko ito. Office mate ko rin ito pero sa ibang department ito naka-assign. Maganda ito, pitit, maputi, sexy pero desente namang manamit. Medyo minamadali na ako ng boss ko na tapusin ito ngayon eh. Ang tugon ko naman. Mahigpit talaga si Boss Mike, no? At sa kabalita ko medyo toxic daw siya, sabi ng babae sa akin. Napangiti ako
Totoo kasi yung sinasabi ng babae at sinabi mo pa. Kaya lahat kami taranta ngayong gabi. By the way, I'm Carla, ang pakilala ng babae sa akin. Rice, ang nasabi ko naman. Nagpatuloy ang usapan namin, yung mga experiences namin sa work at kung ano-ano pa. Masarap siyang kausap at nagkapalagayang loob kami kahit noon pa lamang kaming nagkita. Naiba ang topic namin ng mga naupong mga artista sa isang mesa sa labas ng coffee shop na katapat ng mesa namin. Salamin lamang ang pagitan namin kaya kitang-kita namin sila. Fan ka pala nila Joshua Garcia at Bel Mariano. Kasama din pala nila ang Diamond Star, ang nasabi ni Carla nang makita niya na panay ang tingin ko sa mga artista. Hindi naman, syempre curious lang ako na makita sila ng personal. Lalo na si Maricel Soriano. Madalas ko kasing mapanood ang mga movies ng Diamond Star noong buhay pa ang mama ko. Kwento ko naman. Mamayang kaunti ay may humabol na isang sikat na lalaking artista sa table ni na Diamond Star Maricel Soriano. Kasama nito ang isang bakla na palagay ko ay personal assistant ng machong artista ang lalaking hindi ko napapangalanan. Yung machong artista na yan, baka akala lang natin na ganun talaga siya. Pero sa totoong buhay ay may pagkaberde din ang dugo niyan, ang nasabi ni Carla sabay tawa. Anong ibig mong sabihin? Ang pag-uusisa ko naman. Wag na lang, parang nakakahiyang ikwento, ang nasabi pa ni Carla. Ikaw naman, ayaw mo pang ikwento ng tuluyan. Nasimulan mo na rin naman ang pagpipilit ko sa kanya. Hindi pa rin nagpatuloy sa pagkakwento si Carla. Pasulyap-sulyap lamang kami kasi ayaw naming mahalata nila kami na tinitingnan namin sila. Rice, nakatingin sa iyo si Macho Papa, mukhang type ka. Pasimpleng bulong ni Carla sa akin habang hindi siya lumilingon sa mga nakaupong artista sa labas. Saglit akong lumingon ulit sa mga artista at napansin kong nakangiti sa akin si Macho Papa. Yung ngiti niya, alam mong may something. Pero syempre nahiya naman akong makipagtitigan kaya bumalik ang atensyon ko kay Carla. Sigurado kong type ka niya, Rice. Swerte mo kasi sikat siyang artista. Wika ni Carla habang pinipigilan niyang tumawa. Teka, paano mo naman nalaman na bega si Macho Papa? Usisa ko. Pinipigilan ko ring tumawa. Ayoko kasing mahalata ng mga artista lalo na nga si Macho Papa na siyang pinag-uusapan namin. Yung kuya ko nagwo-work as model at madalas sumi-extra sa mga teleserye at pelikula. Namit nga niya si Macho Papa at nagulat yung kuya ko na type pala siya nito. So ano? Pinatulan ng kapatid mo? Usisa ko. Nag-offer kasi ng malaking pera yang si Macho Papa. Well, hindi naman basta-basta yung kapatid ko. Nag-runner-up siya sa isang prestigious international male pageant before. Wika pa ni Carla. Napatango lamang ako sa kwento ni Carla. Pasensya ka na sa akin, Rice. Ganito talaga ako. Makwento. Natatawang wika niya sa akin. Okay lang yun, Carla. Nakakatuwa ka nga eh. Sabi ko naman sa kanya. Marami pa kaming pinagkwentuhan ni Carla at sobrang tuwa ko sa tuwing kausap ko siya. Para bang matagal na kaming magkakilala. At saka click na click kaming dalawa kasi halos pareho kami ng interes. Kaya kapag nagkikwento siya ay nakaka-relate ako. Hindi namin namalayan na inabot kami ng pagsasara ng coffee shop. At sobrang haba ng kwentuhan namin, Papa Dudut. See you sa office, Rice. Sabi pa ni Carla bago siya naunang sumakay ng TNVS car na binook niya. Natuwa naman ako, Papa Dudut, kasi nakilala ko ang isang babae na alam kong makapagbibigay ng kulay sa buhay ko. At yun nga, Papa Dudut, kinabukasan ay nagkita kami sa cafeteria ng office namin. At doon na nagsimula ang pagkakaibigan namin ni Carla. Kapag tapos na ang work ay tumatambay kami doon sa coffee shop kung saan kami unang nagkakilala. Naging habit na namin yon simula noon. Samantala kung dati stressful ako kapag pumapasok ako sa trabaho
dahil sa katoksika ng aming boss. Ngayon ay masaya na ako at puno ng pag-asa. Siyempre hindi yun nakaligtas sa mga workmates kong Osusero at Osisera. O Rice, ang saya mo yata tol. Ngayon lang kita nakitang ganyang kasaya sabi ni Damian sa akin nang magkasalubong kami sa pagpasok sa opisina. Hindi naman. Halika na nga kung ano pang sinasabi mo. Natatawang sabi ko dito sa kasabay kaming nag-time in. Maghapon ako masaya noong araw na yon. Kahit bad trip at nang pa-power trip ang boss namin ay hindi ko yon pinapansin. Si Carla kasi ang nasa isipan ko. Ewan ko ba kung bakit ang lakas ng tama ko sa kanya samantalang hindi ko pa siya gaanong kakilala. Ang sarap niya kasing kausap at para bang hindi makukumpleto ang araw ko kapag hindi ko siya nakakasama. Pero isang gabi nagulat na lamang ako nang biglang magpaalam sa akin si Carla. Sabi niya ay mag-resign na siya sa opisina namin. Siyempre nalungkot naman ako. Pero nangako siya sa akin na magpapatuloy pa rin ang communication naming dalawa at kapag may time siya ay magkikita pa rin kami sa coffee shop na madalas naming tinatambayan tuwing pagkatapos ng working hours. Kaso papadudot. Lumipas sa mga buwan ay unti-unting nawala na ang komunikasyon namin ni Carla. Siyempre nang hinayang ako noon lalo pat parang binubulong na noon ang puso ko na parang gusto ko na siya. Hindi pa rin ako nawala ng pag-asa papadudot kaya nag-message pa rin ako sa kanya at kada tapos ng trabaho ko sa opisina ay tumatambay ako sa coffee shop para hintayin si Carla. Sa kabilang banda ay nagkataong na-assign ako sa isang branch ng kumpanya namin at nagkataong malayo ito sa tinutuluyan ko. Kaya no choice ako noon kundi ang lumipat ng matitirhan. Hindi na ako nagbalak kumuha ng malaki at mahal na paupahan dahil lang sabi sa akin ng HR ay 6 months lang daw ako at ang mga paupahang apartments ay minimum ng 1 taon ang kontrata. Nakahanap naman ng paupahang kwarto sa bandang Diliman, Quezon City. Dati itong apartment na hinati-hati sa maliliit na silid upang paupahan. Ang bungad na silid ay nakuha ko sa unang palapag na yon ay mayroon pang 1 silid paupahan. Maliit na kusina, palikuran at patuyuan ang mga damit sa bandang likuran. Sa itaas naman ay may 2 ring silid na mas malaki kesa sa mga silid sa ibaba. Sa unang linggo ko noon papadudot ay nakilala ko ang mga nangungupahan doon na pawang mga kalalakihan na karamihan ay mga estudyante. Subalit ang nangungupahan sa katabing silid nila ay hindi ko pa nakikita. Ang paliwanag ng babaeng may-ari sa akin ay isa daw babae. Ito lang daw ang nag-iisang babae na nagbo-board sa bahay. Pero bakasyon daw ito at nagpaalam na 3 buwan itong mawawala. Isang araw sa pag-uwi ko ay nakaramdam ako ng matinding init. Minabuti kong maligo kaagad sa aking pagdating. Alam ko na wala pang gaanong tao sa boarding house kaya naman tinungo ko ang palikuran na nakabrief at nakatapis ng tuwalya lamang. Bala ko talagang maligo ng nakabrief lamang na hindi ko nagagawa sa araw-araw dahil sa may kasabayan ako sa palikuran sa umaga. Kaya lagi akong naka-boxer shorts kung maligo. Pero papadudot, laking gulat ko nang pagpunta ko sa palikuran ay may isang babae na naliligo na roon. Agad akong napansin ang babae at napasigaw nang mabuksan ko ang pinto nang hindi sinasadya. Nakalag talaga ang seradura nito kung tutuusin pero parang nasobrahan ako sa pagpihit kaya nasira ko ito at bumukas ang pinto. Sorry, sabi ko sabay talikod at tumakbo ako sa kusina para doon maghintay sa babaeng naliligo sa banyo. Siguro mga 10 minuto pa akong naghintay nang lumabas na ang babae mula sa CR at pareho kaming nagulat nang makita namin ang isa't isa. Carla? Ikaw pala yung kaisa-isang boarder na babae dito? Ang sabi ko. Anong ginagawa mo naman dito, Rice? Tanong ni Carla sa akin. Anyway, masaya akong makita kang muli. Dagdag pa niya. Ipinaliwanag ko naman sa kanya na pansamantala akong na-assign sa Quezon City branch ng company at 6 months lang akong tatagal sa boarding house. Bakit sa dinami-dami ng pwedeng maging boarding house? Bakit dito pa?
bakit hindi ka mag-board sa puro babae? Tingnan mo, muntik na kitang masilipan. Sabi ko kay Carla pagkatapos. Nag-work ako ngayon sa office ng mall na malapit dito. Wala akong mahanap na boarding house, lahat puno na. At saka medyo struggling financially ako ngayon. At ito lang yung pumasok sa budget ko. Nakiusap nga lang ako sa may-ari na tanggapin niya ako kahit na babae ako. Ayun, binigay niya sa akin yung solong kwarto. Kwento pa niya sa akin. Napatingin naman si Carla sa katawan ko at napangisi siya. Nakaramdam naman ako ng hiya kaya agad kong tinakpan ng kamay ang dibdib ko. Maganda palang katawan mo, lean and yummy. Wika niya habang tumatawa. Nagulat naman ako sa sinabi ni Carla kasi hindi ko akalain na masasabi niya yon sa isang lalaki. Kaya nagpaalam muna ako sa kanya dahil ako na ang maliligo. Pagkatapos maligo ay nakita kong wala na si Carla doon sa kusina, so pinagpalagay ko na lamang na pumasok na siya sa kanyang kwarto para matulog. Samantala simula noon ay nanumbalik ang closeness namin ni Carla bilang magkaibigan. Pero yung moment na naging boardmate ko siya ay marami akong nadiskubre sa kanya na hindi ko napansin noon. Tulad na lamang ng pagiging liberated woman niya. Sabi nga niya ugaling bakla daw siya. Kapag nakikipagbiruan siya sa mga ka-boardmate na mga lalaki puro kagrinan o kabastusan. Siyempre nagugulat ako sa mga naririnig ko pero hindi naman ako disappointed. Actually mas nagustuhan ko pa nga si Carla ng mga sandaling yon kasi ang tipo ko talaga ng babae ay aggressive, liberal at prangka. Madalas din niya akong iniimbitahan sa kwarto niya para doon kami mag-inuman at magkwentuhan. Hindi kasi kami pwedeng mag-inuman sa kusina o sa sala kasi bawal. Magagalit sa amin ang landlady namin kaya doon namin yon sa kwarto niya ginagawa. Samantala isang araw naman ay nag-chat sa akin si Carla na birthday niya noong araw na yon at mag-celebrate daw kami sa kwarto niya pag uwi namin galing sa trabaho. At dahil birthday niya, pag uwi ko ay sumaglit ako sa mall para bilhan siya ng regalo. Bumili na rin ako ng cake noon at ibang pagkain although sabi naman niya sa akin noon na siya nang bahala sa inumin at pulutan. At yun nga papadudot nag-celebrate kami ni Carla sa kwarto niya pero sandali lang kami kasi inaantok na rin kami ng gabing yon. Siguro yung mga 2 oras lang kaming nag-inuman at kwentuhan. Tapos noon ay bumalik na ako sa kwarto ko sa first floor para magpahinga. Nang gabing yon ay agaw antok na ako na nakahiga sa kama nang biglang may narinig akong kumakatok sa pintuan ng aking silid. Rice? Rice, gising ka pa ba? Ang tanong ng kumakatok sa pinto. Bumangon ako at binuksan ang ilaw ng silid at binuksan din ang pinto. Nakita ko si Carla na nakatayo suot lamang ang 90s at may kanipisan ng tela. Napansin ko din na parang wala itong suot na bra kaya parang nahihiya akong tignan si Carla. Sobrang init sa kwarto ko. Mainit din ang binubuga ng electric fan ko. Baka pwedeng dito muna matulog sa kwarto nyo. Kahit dyan lang ako sa sahig. Mas presko kasi dito sa silid na ito Ang bungad ni Carla sa akin. Mainit din naman dito ang naisagot ko. Mas mainit sa kwarto ko. Dito may mga bintana na pwedeng pasukan ng hangin. Sa akin wala ang dugtong pa ni Carla sa akin. Sige, pasok ka. Ang sagot ko naman. Kukuha lang ako ng banig at pwede na ako dito sa sahig matulog. Ang paalam sana niya. Wag na, maluwag naman itong kama. Pangdalawahan naman to. Ang aloko kay Carla pero naisip ko rin kaagad na medyo awkward ang feeling kapag may katabi kang babae sa kama. Kung okay lang sa'yo mas okay nga matulog dyan. Ang sabi naman ni Carla. Tara matulog. Ang dugtong niya. Nahiga si Carla sa tabi ng bintana at sumunod naman ako matapos patayin ang ilaw ng silid. Tanging ilaw ng poste sa tapat ng apartment ang nagbibigay liwanag sa parte ng kamang kinahihigaan ko. Nawala ang antok ko ng mga sandaling yon at nang makarinig ako ng may hinang hilik ni Carla ay lumakas ang loob ko na pagmasdan ng katabi.
Napakaganda ng hubog ng katawan niya na para bang modelo ng isang men's magazine o calendar ng alak. Dahil nakatihaya si Carla at dahil sa kanipisan ng suot niya, ay naaninag ko ang malulusog niyang dibdib. Napako ang mga mata ko sa parte ng katawan na yon ni Carla. Napabuntong hininga ako sa nakita ko at nakaramdam ako ng guilt kaya tumalikod na ako at nagpa siyang matulog na. Pero Papa Dudut, bigla na lamang kinuha ni Carla ang kaliwang palad ko at dinampi sa kanyang dibdib. Hindi ako manhid-rise. Alam kong may gusto ka sa akin. Deep inside ay pinagpapantasyahan mo ako. Ang biglang nasabi ni Carla. Sorry, wala akong balak na magsamantala sa'yo. Kaibigan kita. Sorry talaga. Ang pagpapaumanhin ko. First time mo ba? Ang tanong ni Carla. Hindi ako makasagot sa kanya ng mga sandaling yon. Sige, tuturuan kita. Ang dugtong naman ni Carla. Umarap si Carla sa akin at sinimulan niya akong halikan sa labi. Nung una'y nahihiya pa akong ibuka ang mga labi ko pero naging mapilit si Carla. Hanggang sa nagparaya na ako at gumanti na rin ako ng halik sa babaeng katabi ko sa kama. Nag-ispadahan ang aming mga dila habang ang isang kamay ni Carla ay ginalugad ang katawan ko. Ipinasok ni Carla ang kanyang kamay sa loob ng shorts ko upang mahawakan ang pinakatatago kong alaga. Labis namang kinatuwa ko yon at tumigil si Carla sa kanyang ginagawa. Inalis niya ang tanging suot kong shorts. Inalis din niya ang suot na sando ko. Pati underwear ko ay inalis din niya. Binalikan niya ang paghalik sa mga labi ko. Nang magsawa siya doon ay bumaba ang halik nito sa dibdib ko hanggang sa maabot niya ang alaga ko, Papa Dudut. Hindi ako makapaniwala noon na ine-explore ni Carla ang berhen kong katawan. Hanggang sa nagsimula na nga ang aming makamundong gawain. Naging sunod-sunuran ako kay Carla. Lahat ng sabihin niya sa akin ay sinusunod ko. Nagpakasaya kami ng gabing yon hanggang sa pareho kaming dumating sa rurok. Pagkatapos noon ay napatingin ako sa kaibigan ko, satisfied sa ginawa namin at hinalikan ko siya sa noo bago siya nagpaalam sa akin na babalik na siya sa kwarto niya. Papa Dudut, hindi ako makatulog ng maayos ng gabing yon sa kakaisip sa ginawa namin ni Carla. Nang sumunod na gabi ay muling nangyari ang pagtatalik namin. Pero this time ay sa kwarto niya. Akala ko ay gabi-gabi na namin gagawin yon pero makalipas ang ilang linggo pa ay nalaman ko na lamang na lumipat na ng tirahan si Carla. Simula noon ay wala na akong narinig na balita tungkol kay Carla. Hanggang sa isang araw ay nag-message siya sa akin at sinabi niya nang diretsa na hindi pala niya ako kayang mahalin. Inamin din niya na kaya kami nagtalik ay para suriin ang kanyang nararamdaman kung kaya ba niya akong mahalin o hindi. But it turns out na hanggang friends lang ang kaya niyang ibigay sa akin. Agad ko namang tinanggap yon, Papa Dudut. Yes, may panghihinayang pero kailangan kong irespeto ang desisyon niya. Sa huli ay naputol na ang komunikasyon namin at makalipas pa ang ilang buwan ay nakita ko sa kanyang Facebook profile na in a relationship na siya sa ibang lalaki. Pero naka-move on ako sa kanya noong makita ko yon. Samantala nung matapos ang 6 months assignment ko sa Quezon City branch, ay bumalik ako sa main branch pero after a month ay nag-decide na akong mag-resign. Agad naman akong nakahanap ng bagong trabaho sa isang kumpanya sa Diliman at doon na rin ako umupa ng apartment sa bandang Cruz na Ligas. At dito na ako sa kasalukuyan nakatira. Sa ngayon, Papa Dudut, ay loveless pa rin ako. Yes, single pa rin ako pero wala akong pakialam. Masaya naman ako sa buhay ko dahil kasama ko naman ang pamilya at mga kaibigan ko. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko at sana po ay mabasa mo ito, Papa Dudut, at maitampok sa Papa Dudut YouTube channel. Muli maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Rice. True love takes time, kaya huwag kang magmadali sa paghahanap ng taong nakatakdang makasama mo habang buhay. Kusayang darating sa iyo sa tamang panahon. Gamitin mo ang panahon na yon para pumili ng tamang tao
yung handang hawakan ng kamay mo anuman ang sitwasyon. Siya kasi yung taong handang iparamdam sa iyo na kahit na hindi na maganda ang nangyayari, hindi kanya bibitawan. Kaya sa iyo, Rice, ay maghintay ka lamang at ibibigay rin sa iyo ng Diyos ang tunay mong pag-ibig ayon sa kanyang plano. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Matakot, kabahan sa mga kwentong nakakagimbal sa Ka-Istorya YouTube channel with daily post at 7 p.m.